Nag-umpisa nga itong chapter 1017 sa nangyari mula sa last chapter, which is yung nakita nating may i-a-announce si Tama para sa mga Beast Pirates na nakakain ng Kibidango niya. Pero bago pa nga makapagsalita itong si Tama, nakita nating bigla siyang nahimatay nung natakot siya kay Queen. So itong scene na to baka makonfuse kayo guys ha. Hindi naman nahimatay itong si Tama dahil may Conqueror's Haki si Queen. Bagkos nahimatay lang itong si Tama simply dahil natakot siya sa pagmumuka nitong si Queen. Kumbaga parang yung nangyari lang kay Kobe nung time ng Marineford War. Kung saan nung time nga naaakma na siyang susuntukin ni Akainu, dahil nga sa takot bigla siyang nahimatay. Bali bigla rin namang nagkamalay si Tama at dito nagsimula na nga niyang utusan yung mga Beast Pirates o yung mga gifters na nakakain ng Kibidango niya. Sinabi nga ni Tama na sila Luffy, Momonosuke at yung mga retainers nga daw ni Kozuki Oden kakampi na nila ngayon. Kaya naman isinigaw ni Tama na pababagsakin daw nila si Kaido. Bali nung marinig nga yun ng mga gifters walang pag-aalinlangan nila tong sinunod at mas mukha pa nga silang motivated ngayon. Kaya naman kitang kita nga nating palong-palo sila sa paikipaglaban, diba? Bali itong mga gifters nga na ipinakita sa chapter na to kung matatandaan nyo sila nga rin yung mga notable na gifters sa mga nagdaang chapters. Gaya na lang netong half giraffe, half amazing na to. At itong may ahas na paa. Sa sumunod na panel naman ito na nga yung matagal-tagal na nating hinihintay na laban. And finally masasaksihan na nga natin to ngayon. At yung tinutukoy ko nga itong labang Jinbei versus Who's Who. May kita nga natin dito na medyo sugatan na itong dalawa na to. Meaning during off-screen matagal nang nag-umpisa yung laban nitong dalawang to. Dito nga nakita nating nag-aangas itong si Who's Who kay Jinbei na parang sinasabi niyang lamang sila sa nangyayaring labanan ngayon. Pero sinabi nga lang ni Jinbei na normal lang daw na magyabang itong si Who's Who. Since dumating nga daw sila sa Onigashima na 5,000 nga lang daw yung tauhan. Samantalang sila daw 30,000 hanggang sa bigla na ngang bumunot ng maliit na espada itong si Who's Who. Sabay atake ng blade pistol kay Jinbei na agad namang nasalag ni Jinbei gamit yung fishman karate niya. At dito bigla na ngang nag-counter attack si Jinbei gamit yung ataking brick fist. Kitang-kita nga nating mabilis lang yung nailagan ni Who's Who. Sabay counter attack kay Jinbei gamit yung ataking tempest kick. At dito mukha ngang may napansin na nga si Jinbei sa mga ipinapakitang atake sa kanya ni Who's Who. At yung mga atake nga daw na yun sobrang familiar sa kanya. Specifically nga daw ito yung 6 powers o yung Rokushiki technique na ginagamit ng mga government officials. So nung makita nga yun ni Jinbei bigla siyang may naalala na noon nga daw may isang tiwalag na miyembro ng CP9. In fact nakulong nga daw yung miyembro na yon pero nakatakas din daw sa kulungan at hindi na nga daw nakita pa. At syempre nung marinig ni Who's Who itong storya ni Jinbei dito mukhang bumalik nga yung nakaraan sa kanya. Kaya naman bigla na nga siyang nagkwento o bibigyan tayo ni Oda ng konting past story ni Who's Who. At bago nga nag-umpisa itong kwento ni Who's Who nag-transform na siya into hybrid form. Bali 12 years ago nga daw siya nga daw yung tinutukoy ni Jinbei sa istorya niya. Siya nga daw yung tumiwalag na miyembro ng CP9. In fact rival pa nga daw niya noon yung kinikilalang genius ng CP9 na si Rob Lucci. Meaning halos magkasing lakas lang itong si Who's Who at Rob Lucci. At kung bakit siya nakulong dahil nga daw yan sa may mali siyang nagawa during 12 years ago. At habang binabanggit nga to ni Who's Who bigla siyang umatake ng Fang Pistol na mabilis rin namang nailaga ni Jinbei. At dito sinabi na nga ni Jinbei na si Who's Who nga daw isa sa mga pinakamalakas niyang nakitang gumamit ng Rokushiki technique. Nakikita nga daw niya yung talent nito sa paikipaglaban. Dagdag pa nga ni Jinbei na yung sitwasyon nga daw ni Who's Who mukhang pangit nga daw yung pinagdaanan niya. Pero wala naman daw siyang connection dito o irrelevant daw siya sa sitwasyon ni Who's Who. At dito sinagot nga lang ni Who's Who na di ba proud kang miyembro ng Straw Hat Pirates? Yung Straw Hat Pirates kasi yung laging nagpapaalala ng pangit kong nakaraan. At dito ibinunyag na nga ni Who's Who yung pagkakamali na nagawa niya 12 years ago. At ito pala dahil sa Devil Fruit na Gomu Gomu no Mi o yung Devil Fruit na taglay ngayon ni Luffy. Yes guys, bali 12 years ago nga raw hindi na protektahan ni Who's Who itong Gomu Gomu no Mi. Meaning kaya nito nakalaban niya yung Red Hair Pirates
specifically si Shanks. Anyway, mapunta naman tayo sa nangyayaring laban nila Sanji at Queen. Nakita nga natin na pagtapos takutin ni Queen si Tama biglang tumalon itong si Sanji at biglang sinipa si Queen. And as usual, parang wala na naman ngang nangyari kay Queen. At dito medyo nainis nga si Queen at sinabing ikaw talagang bobong anak ni Judge, malilintikan ka sa akin. Pero sinagot nga lang ni Sanji na wag nga daw mababanggit ni Queen yung pangalan ni Judge. At dito naalala nga ni Sanji na parang kasali nga rin daw itong si Queen sa research team ng tatay ni Sanji o yung tinatawag na Mads. Nung marinig nga yun ni Queen medyo nagalit siya at bigla na ngang nag-transform itong si Queen into hybrid form. At mukhang sa next chapter nga may kita na natin yung bakbakan ng dalawang to at yung full capacity ng lakas ni Queen. Sa next panel naman nakita nga natin si Chopper at yung side effect nga nung Rumble Ball niya ipinakita na rin sa chapter na to, which is yung lumiit nga siya ng sobra. Bale ang ginawang basis na lang ni Oda dito yung suot ni Chopper na helmet. As you can see, sobrang fit na nga yung buong katawan ni Chopper sa helmet na to. Unlike nung time na suot niya to bago pa pumunta ng Onigashima. Bale magandang way tong ginawa ni Oda. Para nga naman mabilis ma-distinguish ng readers niya na talagang may side effect yung Rumble Ball. Kumbaga parang yung side effect lang ni Luffy nung time na ginagamit niya pa yung Gear 3 nang walang armament haki. So dito nga may i-introduce sa atin si Oda na isang super recovery drug. Pero may side effect nga daw to pagtapos gamitin. Kumbaga nung una ko tong nabasa sa chapter na to biglang pumasok sa isip ko yung magic beans sa Dragon Ball. Para kasing ganun yung magiging epekto. Yes, okay naman tong idea na to para sa akin na merong super recovery drug. Ang opinion ko nga lang dito sana lang maging consistent si Oda. At hindi lang to ngayon lang ilalabas o gagawin niyang one time big time drug lang para kay Zoro. Para makabalik lang siya sa labanan. Sana ituloy niya pa to sa mga future chapters. Para nga naman yung mga katulad ni Luffy na may limit lang sa pakikipaglaban medyo tumagal na sa labanan, 'di ba? Anyway, opinion ko lang naman yan. Bali dyan na nga nagtatapos itong chapter 1017. So ngayon i-analyze naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin dyan syempre itong nangyari sa laban nila Husu at Jinbei. Sa nangyaring laban nga ng dalawang to nakita nating parang match lang tong dalawang to, diba? Pero kung babasahin nyo ngang mabuti itong chapter na to, nakita nga nating maraming kalaban si Jinbei. At ito nga yung mga tauhan pa ni Husu. Kaya naman malinaw ngang in-emphasize ni Oda sa chapter na to yung kahalagahan ng Devil Fruit ni Tama na makontrol yung mga gifters. Kaya kung makikita natin sa panel na to, sinabi nga ng isa sa mga gifters na sila na daw yung bahala sa mga tauhan ni Husu. Nang sa ganun nga naman malabanan na daw ni Jinbei si Husu ng one-on-one. Sa part naman ng pagkakaroon ni Husu ng Rokushiki technique, nakita nga natin ginawa niya yung anim dito. Pero may twist ng konti. Gaya na lang ng imbis na finger pistol, blade pistol yung pinang-atake ni Husu. Nakita nga rin natin gumamit si Husu ng Tempest Kick na una nating nakita nung time na ginamit to ni Rob Lucci kay Luffy para mapatalsik si Luffy ng C-Train. Gumamit rin si Husu ng Tekai o Iron Body. Zoro o Flicker ay shave pala at Geppo o Airwalk. So sa anim na Rokushiki technique hindi na rin ako magugulat kung kaya ring gamitin ni Husu yung Rokugan o yung sikretong ikapitong technique ng Rokushiki technique na nakita natin ginamit ni Rob Lucci laban kay Luffy. So basically para lang naman tong advanced armament haki. Anyway, sa part naman ng pagbubunyag ni Husu na dati siyang miyembro ng CP9 12 years ago, dito pa lang binasura na neto yung mga theory na si Jin daw o yung dating nakilala natin during Baratie arc si Husu nga daw to. So malabo nang mangyayari to ngayon. Bali itong CP0 nga na nasa Wano ngayon para sa akin pwedeng may connection pa rin ngayon itong si Husu sa kanila. Pwedeng gusto ni Husu na magbalik loob sa Cyberpol at nakikipag-connecta pa rin to ngayon sa world government sa pamamagitan nga ng CP0. Or pwede rin gamitin naman ni Husu itong Beast Pirates at si Kaido para gumante sa mga Cyberpol. Bali ang napansin ko lang kasi na unusual o sabihin na nating maliit na hint ni Oda na isang ang dating Cyberpol agent itong si Husu yung time na siya yung nakadiskubre na isang ang espiya ng Marines si X-Drake. Kasi alam naman natin kapag isa kang Cyberpol agent talagang magaling kang magbalat kayo, 'di ba? Nakita naman natin tong sila Rob Lucci na nagpanggap na miyembro ng Galilei Company ng
ng ilang taon sa Water 7 pero walang nakapansin, 'di ba? So same as Husu. Dahil sa alam na nga niya yung mga galawan ng espiya, madali na lang para sa kanya yung madiskubre na si X-Drake isang espiya ng Marines. Anyway, nalaman nga rin natin sa chapter na to yung patungkol sa misteryo ng Devil Fruit ni Luffy, ang Gomu Gomu no Mi. Bali nakuha pala ni Shanks itong Devil Fruit na to sa pangangalaga ni Husu. So nung una kong nabasa yung patungkol dito, mas dumagdag lang yung mga katanungan na hindi pa rin nasasagot sa series ng One Piece. Gaya ng hawak pala ng world government noon ang Gomu Gomu no Mi. So sino nga ba talaga ang nagmamay-ari neto noon at kailangan pa tong protektahan ng isa sa mga pinakamalalakas na CP9? Bakit kailangan banggain ni Shanks ang world government para lang kunin sa kanila itong Gomu Gomu no Mi? At ano nga bang meron sa Devil Fruit na Gomu Gomu no Mi? At anong special dito na kailangan pa tong kunin ni Shanks? Bali yung mga katanungan nga na yan sasagutin natin o gagawa natin ng theory sa susunod na video. Kaya stay tuned lang sa channel natin. Anyway, sa part naman ng pagbubunyag ni Sanji, nakasapi nga daw noon itong si Queen sa MUDS o yung research team na nakadiskubre ng lineage factor kasama si Dr. Vegapunk at Beansmoke Judge. Bali alam naman nating lahat na napakalaking tulong na itong lineage factor since ito nga yung naging basis nila Dr. Vegapunk kaya siya nakapag-create ng mga pacifistas at even yung Smile Devil Fruit. Si Beansmoke Judge naman ginamit itong knowledge niya sa lineage factor para makagawa naman ng mga modified humans gaya ng mga anak niya. At syempre maaaring itong lineage factor nga rin yung dahilan kung bakit nagawa ni Queen na maging modified itong katawan niya. Sino ba namang simpleng tao yung magkakaroon ng barel sa bunganga, 'di ba? The joke lang. Anyway, dito na nga nagtatapos itong chapter review natin para sa chapter 1017. So abangan nyo na lang yung next video natin patungkol sa Devil Fruit ni Luffy. Since sobrang dami na ngang pwedeng maging connection neto sa mga mahahalagang pangyayari sa series ng One Piece. So kung sakaling nagustuhan nyo itong video na to, wag na kayong mahihiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre wag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang. Peace!